magandang gabi muli sa ating lahat. So, salamat po sa Panginoon at medyo maiksi lang po yung ating program sa gabing ito dahil meron po tayong meeting after po ng ating prayer meeting. But before that, ay samahan po ninyo ako sa Word of God at samahan po ninyo ako sa 3 John. Aklat po ng 3 Juan. Yan. So, ito po ay nasa bandang dulo ng New Testament. Ano po? O nasa bandang dulo na po ng ating mga Biblia. 3 Juan verses 1 to 4. Aklat ng 3 Juan or 3 John verses 1 to 4. So wala po siyang chapter no because ito po ay isang ano lamang, isang chapter lang. Okay, so tingnan po natin sa ating mga Biblia at pagkatapos ay tayo po'y mananalangin sa Panginoon. 3 John verses 1 to 4, the elder to the beloved Gaius whom I love in truth. Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. For I rejoiced greatly when the brothers came and testified to your truth, as indeed you are walking in the truth. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita at tayo po'y manalangin. Muli po, O Diyos, salamat po sa gabing ito at sa iyo pong paghahayag sa amin. Ikaw pong mabigyan ng kaluwalhati at karangalan at ang inyong pong tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang mensahero, O Diyos. At kapahayagan po ninyo lamang ang mapakinggan namin at patuloy po itong humubog sa amin, Panginoon, patungo po sa wangis ng amin pong Panginoong Jesus. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, ang pamagat po ng ating exhortation ngayong gabi is a prayer for prosperity. So, dahil ito pong text na binasa po natin, actually verse 2 po, ang pinaka-talata po natin dito. At mayroon pong mga nagsasabi that John was promoting a different gospel. At ito yung tinatawag nating prosperity gospel. Dahil ang sabi niya dito sa verse 2, siya ay humihiling at siya ay nangangarap sa kanyang kapatid na si Gayo o si Gaius na siya ay sumagana sa kanyang buhay. So, yun pong context dito is makikita natin that ang tinutukoy po dito ni John, ni Apostle John, is material and physical. Okay? So, ibig bang sabihin na dahil ang tinutukoy ba dito ni Juan ay material at physical, sabay nagtuturo na ng ibang mabuting balita or a different gospel. So, ito po yung ating objective para po sa gabing ito, mga kapatid. Ano po? Na sa ating pananalangin ay meron din tayong concern sa ating mga kapwa, sa ating mga kapwa Kristiyano pagdating sa kanilang kasaganaan at sa kanilang kaunlaran. At ito ay maging consistent sa kung ano ang katuruan ng salita ng Panginoon. Because mostly, kapag napapakinggan po natin ang mga verses, nagkakaroon po ng iba't ibang interpretation. Kapag noon lang tayo nakakonsentrate sa verse. Pero kapag titingnan po natin siya sa mas malawak na pagtingin, yung tinatawag nating konteksto, in a broader sense na tinatawag, so mas makikita po natin that hindi pala totoo yung akala ng ilan o akala ng iba na si Juan daw ay nagtuturo ng ibang gospel na tinatawag nga pong prosperity gospel. So, nangyari din po sa atin before, na ang pag-wish daw ay hindi tama. So, it is wrong daw to wish for someone. Even the word wish ay hindi rin daw tama. At hindi rin daw dapat maging bukang bibig ng isang Kristiyano ang salitang wish. But actually, ito pong binasa natin in verse 2 ay isang wish ni John. Kaya, not automatically, pagka sinabi po nating wish, ay masama agad. But even the Lord Jesus, kung makikita po natin in Luke chapter 22, nung siya po ay nanalangin sa Gethsemane, the night before he was crucified, ano po sabi niya? Father, if you are willing, remove this cup from me. Na kung titingnan po natin mabuti is, kung may iba pa na kaparaanan ang Ama upang tubusin ang sangkatauhan,
Ito sanang mangyari sa part ng Panginoon, pero hindi dito nagtapos ang kanyang panalangin. Ang katapusan ng panalangin niya, sabi niya, "Yet not my will, but yours." So, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. So, dun sa panalangin ng Panginoong Hesus, even dun sa prayer na yun, makikita natin na meron pa ring wish ang Panginoon sa kanyang pagiging tao. But hindi ibig sabihin na ayaw niyang tupdin kung ano ang plano ng Ama para sa katubusan ng tao. Kaya ang sabi niya sa dulo ng kanyang panalangin, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo. Ano? Kaya pag tayo ay nagwi-wish sa buhay ng ating kapatid o sa ating sarili, make it sure na ito'y consistent sa kalooban ng Ama. Ano? Hindi yung ang wish natin is kung ito ay nasa labas na ng kasulatan. Ano po? Kung lumabas na tayo sa katuruan ng Biblia, so ito na yung maling wish na tinatawag. So it can be wrong if we give it precedence over God's plan for us. So labas sa plano ng Diyos para sa atin na hindi natin isinasangkot ang Diyos sa ating mga pangarap o sa ating wish. Kaya hindi yung masama yung magkaroon tayo ng birthday wish sa ibang nagse-celebrate ng birthday. O kahit mismo tayo, sa ating sariling kaarawan natin. Di ba? So, hindi mo masamang mag-wish as long as na ito ay nasa plano ng Diyos or, sabi dito, kung ang ginagawa natin is idinidirekta natin ito hindi sa Diyos. So, ito din yung maling wish na tinatawag. Kaya mas maganda po na yung pag-wish natin ay naka-address talaga sa Panginoon. Kasi mayroon pong nag-wish na pagka mayroong bulalakaw, di ba? Baka may naniniwala pa sa atin dyan na pagka may nakita tayong shooting star dyan, pipikit ka. Tapos, mag-wish ka habang nakapikit ka. Yan. Ako sana may dumating na biyaya bukas. Dahil nakakita ka ng bulalakaw, hindi ka naman nanalangin sa Panginoon. So, it is not directed toward God, but instead, the creator of that shooting star or lahat na nakikita natin sa kalangitan. And, kung tayo ay nangangarap, sabi dito, if the object of that wish is sin. So ito yung maling wish. Kung ang objective naman ng ating pangangarap ay ma-please yung ating sarili. Mabigyan natin ng lugod ang ating sarili at hindi ang Diyos. Kaya dito po sa ating talatang binasa, so ito po ay isang personal na sulat ni Apostol Juan sa kanyang kamananampalataya na si Gaius. So muli ko pong basahin na sabi dito sa verse 1, "The elder to the beloved Gaius whom I love in truth." So ito po yung ating unang katotohanan, isa sa mga patunay na hindi po totoo na si Apostol Juan ay nagtuturo ng ibang mabuting balita. Ano po? Kaya number 1 ho natin is his opposition. So what is the opposition of John to his beloved in Christ? Ano po sabi niya? "The elder to the beloved Gaius, sa aking minamahal na si Gayo." Kasi sa Tagalog ay Gayo eh. Ano po? So, titingnan po natin yung beloved at ang ibig sabihin po ng beloved dyan is minahal. Ano po? Minahal nino? Minahal ng Panginoon. Katulad ni Apostol Juan, katulad din po ng bawat Kristiyano. So, ito din po ang naging katayuan po ni Gaius. So, Gaius is God's beloved child. So John introduced himself as the elder. So counting background po about doon sa pagpapakilala po ni Apostol Juan sa kanyang sarili. Bakit nga tinawag niya ang kanyang sarili bilang elder? Hindi lamang po dahil nung sinulat niya ito, siya'y matanda na. Kasi more likely 80 years of age na po siya nung sinulat niya po ang aklat na ito. At sa kabila po nung kanyang katandaan, yung kanyang spiritual position. Ang isa ding batayan, kaya niya tinawag ang kanyang sariling the elder. Ano po? Kaya sabi dito, the elder to the beloved Gaius. So sa minamahal na si Gaius, which means he is the beloved child of God, just like Apostle John, just like Apostle Paul and Apostle Peter, and the rest, lahat ng mga mananampalataya. Kaya tayo ba ay minahal ng Panginoon? So that is the question here. Because God so loved the world. Ano po? Dahil kung hindi natin sinasang-ayunan ang
ang pag-ibig ng Diyos, what is John 3:16? So pinapasinungalingan natin ang katotohanan. Di ba? And also, He is John's beloved brother in truth. Siya din ang minamahal na kapatid ni Apostol Juan sa katotohanan. So, sabi po dito, whom I love in truth. Na aking iniibig sa katotohanan. So, yun po yung unang bagay na magsasabi na hindi po nangangaral si Apostol Juan ng iba sa totoong mabuting balita na ipinapangaral ng ibang mga apostol na nanggaling sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat sinabi niya dito, aking iniibig sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan ito? Ito ang katotohanan inihayag ng Panginoong Hesus sa kanya. Di ba? At isa ho siya sa mga huling na buhay na saksi sa Panginoon. At ito ay kabilang sa katotohanan na kanyang ipinapangaral. Kung babalikan po natin ang aklat ng unang Juan, kanyang nahawakan, kanyang narinig, kanyang nakita. Di ba? Ang salita ng buhay. Ito ang katotohanan na kanyang tinanggap. Ito rin ang katotohanan na kanyang ipinapangaral. Kaya ang sabi dito, aking iniibig sa katotohanan. Okay? We have to define first or identify ano ba itong totoong ito para masabi natin that John was not evangelizing another gospel or teaching another gospel. Hindi siya nagtuturo ng ibang katuruan dito. Okay? Siya ho ay nangangaral ng katotohanan at kabilang po sa pangangaral niya, ang sabi dito, ang kanyang pagmamahal sa kanyang kapatid sa Panginoon. This is out of the love. Ano po? Sinulat po ni Apostle John sa kanyang kamanggagawa na si Gaius. So, first, his opposition, and we have number 2, his aspiration. So, kapag sinabi nating aspiration is yung kanyang wish o yung kanyang mithiin para sa kanyang minamahal. Kaya ito pong 3 John is a personal. Ano po? Personal na sulat po ito. Hindi po ito isang epistle na nakasulat sa isang pangmaramihan. Ano po? Katulad ng Pedro. So, siya ay general epistle. O di kaya po ay 1 Timothy, which is a pastoral epistle. Pero hindi rin po ito katulad po nitong aklat ng ikatlong Juan. So, tingnan po natin ang verse 2. Sabi po dito, mga minamahal, beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. So, that is in ESV. Pero kung titingnan po natin sa NASB, sabi po dito, okay, beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health just as your soul prospers. So, yung mga nag-interpret na ito daw ay nagpo-promote ng prosperity gospel, sabi dito is, you may prosper in all respects. So, doon sila tumuon. Pero hindi po ibig sabihin na ang hangarin po o mitiin po ni Apostol Juan ay umunlad lamang sa kanyang material o sa kanyang pisikal. Sapagkat ang batayan po ni Apostol Juan ay ang kanyang kaluluwa. Sabi dito, just as your soul prospers. Amen po? Amen. So nakita po natin that his aspiration number 1, he prays or that Gaius may prosper in all respects. So that is a general aspect. Ano po? He prayed for Gaius's general prosperity. Sino bang hindi maghahangad na umunlad ng kanyang kapwa kung siya'y sa Panginoon? Ano? At sinong Kristiyano ang maghahangad na ang kanyang kapwa ay mapahamak? Gayong ang Diyos, hindi niya kailanman hinangad ang tao na siya'y mapahamak. Amen? Amen. That's why there's John 3:16. That anyone, sabi nga, that believes in Him shall not perish. Ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak. Dahil sa kalooban ng Diyos, ayaw niya na mapahamak ang tao. Ayaw niya mapariwara ang tao.
Kaya ito din ang puso ni Juan sa kanyang minamahal na si Gaius. That he may prosper in all respects. Na sa lahat ng kanyang gagawin bilang lingkod ng Diyos, siya'y magtagumpay. At hangad ito ng bawat isa rin sa atin, sa ating mga kapwa mananampalataya. Na lahat tayo umunlad sa pananampalataya. Na lahat tayo ay sama-samang magtagumpay sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi yung crab mentality. Hindi tayo crab mentality na nadapa na, hihilahin pa natin pababa. Nagpupumilit na nga bumangon, hinihila pa rin natin pababa. Hindi yan ang kaisipan ng isang ligtas. Ang kaisipan ng isang ligtas ay ibangon ang kanyang nanghihinang kapatid sa Panginoon. At tuloy-tuloy niya itong tulungan. Para sa kanyang buhay, pananampalataya. Kaya, ito ba ay promotion ni Juan sa isang ibang mabuting balita? So, does John promote prosperity gospel? So, obviously, hindi po. Because kung titingnan po natin ang konteksto, hindi po nag-evangelize dito si Juan. Sinusulat lang niya sa kanyang personal na liham kay Gaius na siya ay naghahangad ng kaunlaran sa kanyang minamahal na kanyang sinulatan. So, he was not writing to an unbeliever. Kaya hindi po ito evangelism. Hindi po unbeliever si Gaius. Sapagkat ang sabi dito is, beloved in verse 1 and whom I love in truth in verse 1 pa rin. So, for he loves him in truth. John was not preaching a different gospel because of his love for the truth. Dahil sa kanyang pagmamahal sa katotohanan, ang mabuting balita ng Panginoong Jesus, kaya hindi po ito promotion na siya'y nagtuturo ng ibang katuruan. Kaya number 1, that Gaius may prosper in all respects. Tanong, ito din ba ang ating hangarin sa ating kapatid? Sa isa't isa. Manggagawa man o kapatid natin sa Panginoon o pinangungunahan man natin, isa lamang ang hangad po natin, tayo po'y magtagumpay sa karera ng pananampalataya. Hindi yung pag kami nadapa, tatawanan pa natin, Parang nasa school lang tayo, binubuli natin, So, hindi po ganun sa pananampalataya. Na pag may nakita tayong nadapa, nanghina, mananampalataya, so we are willing to help them. Sila ay handa nating akayin, pabalik sa Panginoon, kagaya din ng pag-akay ng Diyos sa atin. And also, that Gaius may be in good health. So that is in physical sense. He also prayed for Gaius' physical health. And yan din po ang ating hangarin. Kung meron mang kapatid tayo na dinapuan ng isang malubhang karamdaman o may pinagdadaan ng illness sa kanyang katawan, we pray para sa kanyang kagalingan. Hindi yung, dyan ka na matuluyan. May mga ganung prayer pwede rin siya nating tawaging imprecatory. Na hindi talaga tamang panalangin na parang ang hangad mo yung kamatayan ng tao. Hindi yung kabutihan ng tao o yung sa ikabubuti ng tao. Diba? So, first, we have general and then physical. So, this mirrors God's concern for the physical health of His people actually. Kung paano tayo naghahangad ng kagalingan sa physical na katawan ng isang Kristiyano o maging ng mga hindi Kristiyano, ipinapakita nito ang puso ng Diyos para sa atin. This mirrors God's concern for the physical health. Hindi lang po ang concern ng Panginoon sa atin na spiritual. Even our physical. Yan din po ay kasama sa concern ng Panginoon sa atin. Kaya hindi yung tamang pag-iisip ng isang Kristiyano na ang pasisiglahin lang niya ay ang kanyang espiritu, pero wala siyang disiplina sa kanyang katawan. We are violating kung ano yung batas ng Panginoon sa paglikha niya sa ating katawan. That kinakailangan na ito ay ating pakaingatan sapagkat ito'y sa Kanya. Okay? Kagaya po na sinabi niya in Exodus chapter 15 sa mga Israelites, ano po ang sabi niya? Verse 26, if you will give earnest heed to the voice of the Lord your God and do what is right in His sight,
and give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have out on the Egyptians, for I, the Lord, am your healer. Alam niyo po ba ang pagbibigay ng Diyos ng kautusan sa mga Israelitay hindi lamang pakinabang sa kanilang espiritual, ito'y pakinabang din sa kanilang katawan. Kaya nagbigay ang Diyos ng iba't ibang batas. Hygiene. Anong dapat gawin pagka ikaw ay tinatawag ng kalikasan? Makikita din natin sa Biblia. Kasama yan sa utos ng Panginoon sa mga Israelita. Anong gagawin pagka ang babae may buwan ng dalaw? So meron pong law na ibinigay din ng Diyos para riyan. Pagkain na dapat at hindi dapat, ibinigay din ng Panginoon yan. Not only na para ma-recognize ang Israel bilang bayan ng Diyos, kundi para protektahan din ng Diyos ang bansang Israel sa iba't ibang sakit. Kaya concern din po ng Diyos ang ating pisikal. Ano po? So sadly, nakikita ho natin sa TV, puro patay. Mga sikat na personalidad. Artista, maging yung leader ng isang relihiyon, di ba? Nakita ho natin that halos lahat, it's because of illness. And we're very prone sa karamdaman. Pero hindi ho puso ng isang Kristiyano na matuluyan siya sa karamdamang yon, kundi ang kagalingan sa paraan ng Panginoon. At kung paano hangarin din ng Diyos ang ating kagalingan. Alam niyo po, nung nagkaroon po ng mga autopsies sa mga Egyptian mummies, karamihan po sa mga autopsiya na ginawa po sa kanila, nadiskubre ho nila na sila'y namatay dahil sa maraming karamdaman. May namatay sa kanila because of cancer. May namatay sa kanila because of arthritis, tuberculosis, bladder stone, gallstone, kidney stone. Iba't ibang klase ng mga parasites, smallpox. Okay? Karamihan po sa mga Egyptians na namatay noong unang panahon, yun po ang kinamatay. At yan ay yung isang proof na kung saan pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang bansa. Ang bansang Israel. Kaya hindi po totoo na ang Diyos ay walang pakialam sa ating kalusugan. Lalo kung ang ating titingnan ay ang sistema ang sistemang pangkalusugan dito sa atin. Ang pagkamahal magpagamot, ang pagkamahal ng maintenance, ang pagkamahal ng PF ng doktor. Pero ang grasya ng Panginoon ay hindi natin napapansin, nasa tabi-tabi lang. Kamakailan ay kinilala po ang isang halamang gamot na pansit-pansitan ba? Tama ba? Pansit-pansitan na gamot daw sa gout. Yan. So, proven na siya. Kaya mga pansit-pansitan, yan, meron dyan sa tabi, tumutubo lang dyan. Iniiyan lang daw. So, totoo yan. Yung mga hindi natin napapansin, yung mga akala natin damo sa paligid natin, yan pala ay may health benefits sa atin. Okay? Kaya hindi po totoo na mahal magpagamot. Sa isang Kristiyano, hindi totoo mahal magpagamot. Mahal tayo ng Panginoon. Okay? Kaya nagsusupply siya, nagpo-provide siya ng iba't ibang halaman para sa atin, kabubuti. So it is not wrong to wish for someone's physical health, for God is also concerned with it. Kaya hindi mo totoo na ang isang Kristiyano, ang palalakasin lang niya yung kanyang espiritu, na ang kanyang katawan, hindi niya binibigyan ng focus, hindi siya focus sa kanyang physical well-being. Kaya be concerned also for others' physical well-being, especially if they are struggling with serious illnesses. Kaya hindi ho yung lagi natin nababasa sa ating prayer request, yung mga kapatid nating may sakit. Sige nga, pag tayo naman ang tinamaan ng sakit, doon natin makikita yung halaga ng panalangin. Kung gaano makikita natin yung importance ng prayer. Okay?
And John, sabi dito that Gaius' health may be just as his soul prospers. So ano ang batayan ni Apostol Juan sa kasaganaan na kanyang mithiin para sa kanyang minamahal? Ang kanyang espiritu. Ano po? So ang sabi po doon sa talata, just as your soul prospers. So pinatotohanan po ni Apostol Juan na sa espiritu si Gaius ay sagana. At ang pagiging sagana niya ay sapagkat siya ay nasa Panginoon. Ano po? Kaya are we prosperous in Christ? Tayo ba'y sagana kay Kristo, mga kapatid? Amen. Hindi ho tayo nang hahangad ng mas sagana pa. Ano? Kundi tayo sagana na sa Panginoon. Ibinigay na ng Diyos ang lahat sa atin through His death. Sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus at sa pamamagitan din ng kanyang buhay. Kung paano siya nabuhay bilang isang tao. Okay? So John's prayer was that Gaius' physical health would be as good as that of his spiritual, and that proved that Gaius is in the truth. So siya ay nasa katotohanan. Okay? And then number 3, we have number 3, his appreciation. So first, we have the opposition. Next, the aspiration. And number 3, his appreciation. So, verses 3 and 4, basahin po natin. For I rejoiced greatly when the brothers came and testified to your truth, as indeed you are walking in the truth. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. So, na-appreciate ho ni Apostol Juan kung ano ang dahilan. Kaya sumulat siya sa aklat po na ito. So, nakarating sa kanya mula sa mga kapatid kung paano pinatunayan ni Gaius ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Ang kanyang paglakad sa katotohanan. Sinabi po dito, he testified the truth. Okay? As indeed you are walking in the truth, and sabi po dito, ang kagalakan po ni Apostol Juan ay nakasentro sa kung paano lumakad si Gaius o si Gaius sa katotohanan. So, makikita natin yung paglakad niya. Kung ibababa pa po natin from verse 5. Ano po sabi dito? It is a faithful thing you do in all your efforts for these brothers, strangers as they are, who testified to your love before the church. So, pinatunayan niya ang kanyang paglakad sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabi dito, and you will do well to send them on their journey in a manner worthy of God, for they have gone out for the sake of the name, accepting nothing from the Gentiles. Therefore, we ought to support people like this, that we may be fellow workers for the truth. So, nakita po natin, that Gaius was a model. Siya na isa sa modelong lingkod o manggagawa ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay ganun na lamang para sa iglesia, sa kapatiran. We know that the principle of love here is sacrificial. Hindi po ito makasariling pagmamahal. Ano po? Hindi po siya umibig sa iglesia dahil may hinihintay siyang babalik sa kanya. Kundi kung paano siya inibig ng Diyos, ito din ang kanyang pag-ibig na ipinadadama at ipinakikita. Okay? Kaya sabi dito, this is walking in the truth, kaya nag-ibayo ang tuwa ni Apostol Juan sa kanya. Talagang, kumbaga, pinatunayan niya, na siya ho ay sa Panginoon. So, hindi po siya, kumbaga, naglilingkod siya ng hindi sigurado o nagbabaka sakali sa kanyang paglilingkod, kundi dahil sila ay nasa katotohanan ng Panginoon. Kaya hindi po totoo na si Juan po ay nagwi-wish ho na labas ho sa Panginoon o labas sa Bible. Kundi ito ay isang tamang pangangarap sa ating minamahal sa Panginoon, sapagkat sila ho ay nasa katotohanan. Amen? So John was overjoyed when he received the testimony of Gaius.
how he was walking in the truth. Again, this is not outside of the truth. Therefore, his prayer for Gaius' prosperity is biblical. Kaya hindi ho lahat ng wish ay masama. As far as na ang wish natin ay nakapaloob sa kalooban ng Panginoon, nakapaloob sa katotohanan ng Panginoon, at nakapaloob sa katotohanan. Ano po? Nanahayag po sa atin. Kaya appreciate your fellow believer's effort in keeping himself walking in the truth. So, application dun sa ating third point. Ano po? So, magkaroon tayo ng appreciative na puso sa mga effort na nakikita natin sa buhay ng ibang Kristiyano. Hindi yung naiinggit tayo sa effort nila. Okay? At yan ay kasama din sa katuwaan natin sa paglilingkod sa Panginoon. So that is a prayer for prosperity. Kaya hindi ho masamang maghangad ng kaunlaran o kasaganaan sa ating kapwa mananampalataya hanggat alam natin ang katayuan natin bilang isang Kristiyano na naligtas hindi sa mabuting gawa kundi sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. We're saved by grace and sabi nga through faith. Okay? Tayo naligtas sa biyaya at pananampalataya o sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa ating sarili, ito'y gawa ng Diyos. Sa gawa tayo ng Diyos at hindi sa gawa ng tao. At ito ang ating itinataas. Ito ang katotohanan na ating pinangahawakan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa inyo pong salita. Salamat po sa kasaganaan na inyo pong pinagkaloob sa amin. At sa kasaganaan din na ahangad po namin, Panginoon, para sa iba na wala pa sa iyo. At hindi rin po masama sa iyo pong kapahayagan na maghangad din po ng kasaganaan sa material na bagay at pisikal para sa amin pong mga kapatid hanggat ito ay nakapaloob sa iyo pong plano, Panginoon, at sa iyo pong kalooban. Kaya, O Diyos, hubugin pa ninyo ang aming pananalangin, ang aming kaisipan, ang aming pananaw, ang aming damdamin para sa amin pong mga minamahal na mananampalataya at maging sa mga tao na wala pa sa iyo, Panginoon. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.